Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos kasi unang-una ginising niya tayo at binigyan na naman ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral ng kanyang salita. Kaya bago po tayo mag-umpisa, magpapasalamat tayo sa Diyos. Manalangin po tayo, magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Masalamat na naman sa isang pagkakataon na binigay mo po sa amin. Una, yung ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas yung aming katawan. Salamat din po, Ama, dahil binigyan mo na naman kami ng pahintulot ng pagkakataon para mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, at pangunahan ng banal na Espiritu sa gawain ito, Lord God. I pray na ito'y lubusan naming maintindihan. Lord God, I pray din na lahat ng sasabihin ko po ay galing lamang po sa inyong salita. Salamat po, Lord, kiniklaim namin ito. Tagumpay na naman ang gawain ito. Dahil ito po ang inuutos mo sa lahat ng tao. Ang magbasa, mag-aral, at magbahagi po ng iyong salita. Kaya salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Bago ko po umpisahan yung aking sharing ngayong umagang ito, aniyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at sa paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share ngayong umagang ito ay dito po sa Jeremiah chapter 33. Ulitin ko lang po, Jeremiah chapter 33 verse 1 hanggang 3 yung aking i-share po ngayong umagang ito. I pray na mag-focus po tayo. I pray meron din tayong hawak na Biblia, notebook at ballpen para mailista rin po natin at kung ano din yung revelation po sa inyo, maidadagdag nyo po, maisusulat nyo po para pag nagbahagi din kayo ng Word of God ng ating pag-aaral na to, ay marami kayong masasabi. Ano po? So, umpisahan na po natin. Jeremiah chapter 33 verse 1 hanggang 3. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Salamat sa salita ng ating Diyos. So dito, muling naghayag ang Diyos kay Jeremiah nang si Jeremiah ay nasa loob pa ng bilangguan. Mahigpit, sabi rito, na binabantayan. Ulitin ko lang, sabi ng ating Diyos, ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Dito pa lang sinabi niya, nagpakilala siya. Ako, si Yahweh. Ako ang Diyos na humugis, gumawa, nag-ayos ng daigdig.
Ito pa lang, pinapakita niya, ako yung Diyos na makapangyarihan. Kaya kong gawin ng lahat dahil ako ang humugis, gumawa at nag-ayos ng daigdig. Siya ang lahat ng naglagay nito. Kung paano niya ito inayos, kung ano yung mga inuna niyan dapat ilagay sa ating daigdig, ginawa niya yun. Pinagmasdan niyang mabuti yung kanyang mga ginawa, at mababasa natin sa Genesis na kada makakagawa ang Diyos, natutuwa siya, pinagmasdan niya at natuwa siya. At sinabi na naman niya, ganito, kinabukasan, eto naman na ang ginawa niya, isa-isa, hanggang sa ginawa niya, huling-huli, ikaw, ako, at tayong mga tao. Diba? Sa pamamagitan ni Eva at Adan. So dito rin, nagpapakilala rin sa atin ng Diyos. Nasaan ka man, kagaya ni Jeremiah, nasa bilangguan, mahigpit na binabantayan, ibig sabihin, hindi talaga makakawala. Pero alam natin, walang imposible sa Diyos. Pero dito nga, pinapakita, sinasabi, pinapaalala, tinuturo ng ating Diyos sa atin na siya ay makapangyarihan. Anuman yung sitwasyon ng buhay natin, anuman yung kalalagayan natin, saan man tayo bilanggo ngayong oras na to, ngayong araw na to, ngayong panahon na to. Sabi ng Diyos, ako ang humugis, akong gumawa, akong nag-ayos ng daigdig. Kaya kong lahat gawin. Kaya kong ayusin, kaya kong ihugis ang lahat. Yan ang sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. At sabi nga pa dito, Yahweh ang aking pangalan. Yahweh, Diyos ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Anuman, ulitin ko lang mga kapatid, anuman yung sitwasyon natin, anuman yung iniisip natin, sabihin na natin bagsak man yung ating kalalagayan ngayon, yung katatayuan natin ngayon, nahihirapan man tayo, nag-aalala, daming iniisip, problemado man tayo. Sabi ni Lord, ako si Yahweh. Ako yung humugis, gumawa, nag-ayos ng daigdig. Ako ang Diyos. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Sinasabi niya sa atin, kaya kong ayusin, kaya kong baguhin ang buhay mo, anuman ang kalalagayan mo. Nakakulong ka man sa napakaraming bagay, sa kahirapan, sa kalungkutan, no? Financially, problemado ka, nakakulong ka dyan, doon ka nakapokus. Sabi ni Lord, aayusin ko yan. Kaya kong baguhin. Kaya kong iangat ang iyong buhay. Anong sabi ng Diyos? Kung mananalangin ka. Ulitin ko, napakaganda mga kapatid. Sabi sa verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. So, dapat bago pa dumating yung problema, yung kakaharapin, o sabihin na natin mga kapatid, yung babayaran, darating pa lang to, manalangin ka na. Ano sabi ng Diyos? Kung ikaw ay mananalangin, tutugunin kita. Yan ang sabi niya kay Jeremiah, at yan din ang sinasabi niya sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kasi sabi niya rin sa kanyang salita, no? Na kung tayo hihingi sa pangalan ng Panginoong Hesus at paniniwala ang ibibigay ito sa atin, matatanggap nga natin ito. So sabi nga niya dito, kung mananalangin ka, tutugunin kita. Hindi dapat yung panalangin na nanalangin ka ngayon, binigay mo ngayon, mamaya, ano kayang gagawin ko? Akala ko ba sinabi mo na sa Diyos? Diba sabi nga niya, kung mananalangin ka, tutugunin kita. So pag nanalangin ka na sa Diyos, iwan mo na. Lord, ikaw na po ang bahala. Suko mo na. At paniwalaan mo ang ating Diyos. Ano pang sabi niya kay Jeremiah?
At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Dahil tutugunin ka niya dun sa kalalagayan mo, dun sa nakabilanggo ka, no? Sa problema, sa kalungkutan, kahit sa sakit at karamdaman, nakabilanggo ka dun, nakakulong ka ron. Sabi ng Diyos, kung mananalangin ka, tutugunin kita at ipapakita ko sa iyo yung mahiwaga, no? Ulitin natin para maliwanag. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So papakita niya kasi naniwala ka kay Lord, nung nanalangin ka, pinagkatiwala mo sa Kanya lang. Sinuko mo lahat sa Diyos. Ipapakita niya yung mga mahiwaga, no? Yung dakila at mahiwaga na hindi pa natin nalalaman. Dahil aminin man natin at hindi, marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa Diyos, sa Kanyang mga ginawa noon, sa Kanyang kapangyarihan na ipinakita noon sa mga Israelita at kahit ngayon. Maraming nagpapatotoo niyan, mga kapatid, na inayos ang buhay, no? Pinagaling sa sakit at karamdaman, kahit gaano katinding sakit yan. Pinakita ng Diyos na kaya niya yun. Yung mga bagsak na buhay, nagtiwala sa Diyos, naniwala na aayusin, tutulungan, umangat, sumaya, guminhawa ang buhay. Kaya hindi lang noon, kahit ngayon, kayang kumilos ng Diyos, kayang gumawa ng mahiwaga at himala ng Diyos. Kasi kung sino yung Diyos noon, siya pa rin hanggang ngayon. At kung ano yung pangako ng Diyos noon, yan pa rin ang pangako niya ngayon. Hindi nababago at hindi magbabago ang ating Diyos. Yan po yung tinuturo, yan po yung pinapaalala, yan po yung sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Magtiwala ng lubusan sa ating Diyos. Manalangin, sabi nga niya, kung ikaw ay mananalangin, tutugunin kita. So yun ang sinasabi sa atin ng Diyos, manalangin lang tayo, tutugunin na tayo, magtiwala tayo. Aayusin niya lahat. Tutulungan niya tayo, gagabayan, poproteksyonan, iingatan. Pagpapalain ka, pagpapalain tayo ng Diyos. Yan po ang sinasabi, pinapaalala, tinuturo ng Diyos na dapat nating panghawakan hanggat nabubuhay tayo, mga kapatid. Dahil sabi nga sa Luke 1:37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Kaya kaya niya yun. Pagtiwala tayo. Ulitin ko lang, ano man yung kalalagayan, kagaya nga dito, nakakulong, mahigpit na binabantayan. Parang tayo rin sa kalalagayan natin, nakakulong tayo, no? Binabantayan tayo ng kahirapan para hindi tayo umangat. Pero sabi ni Lord, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Hindi yung bagsak na lang tayo at sasabihin natin sa sarili natin na hindi ko na kaya. Wala nang pag-asa. Meron. Ito nga, sinasabi nga sa atin ngayon. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Sabi niya sa atin. Sabi niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kung mananalangin ka, kung mananalangin tayo, tutugunin niya tayo at ipapakita. Sabi nga rito, no? Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga nang hindi mo pa nalalaman. Dahil sabi ko nga kanina, mga kapatid, marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa Diyos, sa ginawa niya noon, sa ginawa ng Panginoong Hesus. Marami pa tayong hindi nalalaman. Kaya kung mananalangin tayo ng taos puso, ipapahayag niya, ipapakita niya, ipapaalam niya sa atin. Yan ang sinasabi niya sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. Tiwala at siyempre
yung pagsunod. Dun pa lang kailangan natin sundin yung sinasabi na kung mananalangin ka. Yun pa lang, kung mananalangin ka. Kung hindi, ano malalaman natin? Anong matatanggap natin? Wala, kasi hindi ka naman nanalangin. Pero kung mananalangin ka, sabi ng ating Diyos, so kailangan natin sundin yun. Ay, kailangan ko palang manalangin para malaman ko. Dahil sabi ng Diyos, tutugunin niya ako Papakita niya yung mga mahiwaga na hindi ko pa nalalaman. So, kailangan ko lang sundin yung sinasabi ng Diyos. Ang manalangin. Siyempre, ang magtiwala sa Kanya. Yun yung mga bagay na dapat natin gawin. Yung obedience kasi, di ba? Kailangan mo manalangin. Pero hindi ka naman nanalangin. Isip ka lang ng isip. Gumagawa ka ng sarili mong paraan. Minsan palpak. Minsan, nasisisi pa ang Diyos. Pero dito, pinupoint talaga, anuman yung kalalagayan, anuman yung sitwasyon, nasan man tayo ngayon, kung mananalangin ka, tutugunin kita. Diba po? Yun po ang sinasabi sa atin. Simple, no? Kung mananalangin ka, taimtim, nang may pagtitiwala, tutugunin ka ng Diyos. Yan ang sinasabi ngayon. At ipapakita niya. Sabi nga niya, ipapahayag ko at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Kung, ano pong sabi? Kung mananalangin. So yan ang dapat natin gawin ngayon. Yan ang umpisahan natin. Ang manalangin at mananalangin ulit at mananalangin pa. At sabi ng Diyos, tutugunin niya tayo. Kahit gaano kadami pa yung iyong pananalangin, ganon din kadami o higit pa yung ibibigay ng Diyos. Yung mga hindi natin akalain na matatanggap natin, na mangyayari sa ating buhay. Kayang-kaya yan ng Diyos. At makikilala natin siya sa pamamagitan ng panalangin, at pagbabasa ng kanyang salita. Yan po ang hinahayag ng Diyos sa atin. At I pray na ito rin po ay ma-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Ito pala ang gagawin natin. Sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 1 hanggang 3, ito pala ang gagawin natin. Kasi si Jeremiah nakakulong mahigpit na binabantayan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ang mga mahiwaga na mga bagay na hindi mo pa nalalaman. So, ganun din ang inuutos sa atin. Ganun din ang tinuturo sa atin na gawin natin kung mananalangin ka. Ipapakita yan, ipapahayag yan ng ating Diyos sa atin. At doon natin marirealize, dapat noon ko pa ito ginawa. Di sana naranasan ko na ang mga mahiwaga na ipapahayag sa akin ng Diyos. At maranasan ko ang buhay na pangako ng Diyos sa akin. Di ba po? So yan po, ulitin ko lang, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Yan po yung sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Kung mananalangin ka, tutugunin kita. Sabi ng Diyos yan. Sabi ng Diyos sa atin. Kaya ano pa dapat natin gawin? Manalangin. Turo mo rin sa iyong anak, sa iyong mga anak, mga kapatid, sa iyong mga magulang, pamangkin, pinsan, katrabaho, schoolmates, kaibigan, na ang sinasabi ng Diyos, kung mananalangin ka, tutugunin ka ng Diyos. At lahat ng nararanasan mo, kung saan ka man nakakulong ngayon, ilalabas ka ng Diyos dyan. Aayusin niya ang buhay mo at magpapakilala siya sa iyo ng lubusan. Dahil dito pa lang, nagsabi na siya,
Ako, sabi ng Diyos, ulitin ko lang mga kapatid. Sabi rito, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. So yun ang sinasabi sa atin. Nakikita mo ba ang mundo? Nakikita mo ba ang langit? Ang mga stars, ang mga puno, ang tubig, ang dagat, ang bundok? Sabi ni Lord, ako yan. Akong humugis niyan, akong gumawa niyan. Yahweh ang aking pangalan. Kaya kung mananalangin ka, tutugunin kita. At ipapakita pa yung mga bagay na hindi mo nalalaman. Panalangin ko ang sagot sa lahat. Ulitin ko lang, ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi ni Lord, manalangin ka, tutugunin kita. Kaya ngayon mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Ano man yung gusto mong sabihin, ano man yung gusto mong hingin sa Diyos, ano man yung kalalagayan mo ngayon. Sabi ni Lord, hindi ka, manalangin ka, tutugunin kita. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Ama, salamat sa umagang ito dahil muli mo po kaming kinausap. Salamat o Diyos. Salamat po. Dito, Lord, pinaalala mo sa amin na Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw ang humugis, lumikha nito o Diyos. At sinasabi mo rin na Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh ang iyong pangalan. Lord, narito po kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nananalangin. Una sa lahat, muli Lord, salamat dahil muli mo kaming kinausap. Muli mo kaming tinuruan, pinaalalahan. Salamat po. Lord God, I pray na magpatuloy kaming makinig, mag-aral ng iyong mga salita upang lubusan ka namin makilala. And I pray, Lord God, lahat kami ay consistent yung aming pananalangin at pagbabasa ng iyong salita. Without ceasing, nawa ang aming paging yung pananalangin namin, Lord God. Hindi mapuputol dahil binigay mo na ang aming hiniling, mapuputol na ang panalangin. Hindi po, Lord, I pray magpatuloy kaming manalangin, magpatuloy na magpasalamat at magpuri sa iyo. Yan nawa ang gawin namin, Lord God. Yan nawa po ang gawin namin kasama ng aming mga mahal sa buhay at ng lahat ng tao sa mundo, God. Manalangin. At sinabi mo nga ngayong oras na to, natutugon ka sa aming panalangin. Kaya Lord, narito kami, lumalapit sa iyo, Lord God. Humihingi ng tulong, Lord God, na huwag mong pabayaan ang bawat isa. Tulungan mo sa aming pangangailangan everyday, Lord God. Pagkain, inumin, financially, Lord, tulungan mo ang bawat isa. Yung kaayusan ng puso't isipan ng bawat tao, yung kaayusan ng bawat pamilya, kaayusan ng buong Pilipinas, O God. Yung maging maayos, masaya, nagkakaisa, nagtutulungan, Lord God. At sumasampalataya sa iyo, Lord. In Jesus' name. Yan nawa, Lord God, ang gawin mo at mangyari sa lahat ng tao, ang sumampalataya sa iyo ng totoo, Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, dahil sa panalangin ito, narinig mo at tinugon mo na ang lahat ng nanalangin ngayon dahil lahat po kami ay nagtitiwala sa iyo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa lahat, Lord God, na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin at ibibigay pa sa amin. Salamat sa pagpapatawad niyo po sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. I pray na hindi na kami magkasala pa sa iyo kahit kailan, O Diyos. In Jesus' name. Lord, salamat sa lahat ng pagpapala, sa kalakasan ng katawan, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, Lord. Salamat po. Dahil tinugon mo lahat ng panalangin, Lord God. Humihingi ng kagalingan, humihingi ng kaayusan, humihingi ng trabaho, Lord God. Humihingi ng business, O God.
humihingi ng bahay, ng sasakyan, o lahat yan ay pagkakaloob mo dahil kami po ay nanalangin. At sabi mo po sa iyong salita, kung kami mananalangin, tutugunin mo po kami. Kaya salamat Lord God, tinugon mo na ang aming panalangin. Salamat Lord sa kaayusan, kasiyahan, kasaganahan, katagumpayan ng aming mga buhay. At lalong-lalo na sa mga gawain namin Lord God, magtatagumpay ito Lord God. Dahil kasama ka namin Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil pangungunahan kami ng banal na Espiritu sa lahat ng aming plano, mga gagawin, iisipin sa aming mga buhay. Salamat po, salamat po, salamat po sa inyong kabutihan, pagmamahal, Lord God. Salamat po, salamat po, salamat, Lord. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Claim it, mga kapatid. Tinugon na kayo ng Diyos. Tinugon na tayo ng Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid, na aking sharing. I pray, sama-sama ulit kayo. I pray magsama rin kayong makinig, aral, manood ng mga sharing ng Word of God. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.